May isang sandali sa karera ng bawat atleta kung saan may isang bagay na sinasabi ang scoreboard, ngunit may ibang kwento namang sinasabi ang hinaharap. Para kay Alex Ayala, dumating ang sandaling iyon sa isang gabi noong Agosto 24, 2025 sa Grandstand Court ng USTA Billie Jean King National Tennis Center sa New York. 20 taong gulang pa lamang siya noon, ranked numero 70 sa mundo. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakatayo siya sa main draw ng US Open. Sa kabilang panig ng net ay si Clara Tauson ng Denmark, ang numero 14 na seed. Isa siyang napatunayang world-class player, isang atleta na may malaking karanasan laban sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Sa papel, tila malinaw ang lahat. Ang mas mataas ang ranking, ang mas may karanasan, ang mas inaasahang manalo. Lahat ay tila nakaturo sa isang direksyon, ngunit ang tennis ay hindi nilalaro sa papel. At minsan, ang isang laban na tila tapos na ay maaari palang maging simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Pagsapit ng third set, tila malinaw na ang magiging resulta. Nangunguna si Tauson, 5-1. At siya na mismo ang nagsisilbi para tapusin ang laban. Para kay Alex Ayala, hindi na lamang ito tungkol sa posibilidad ng pagkatalo. Ito ang uri ng sitwasyon na maaaring magpaliit sa isang pangarap na pinaghirapan mo ng maraming taon. Unang main draw appearance sa US Open, isang malaking entablado, isang malakas na kalaban, at ngayon ilang puntos na lamang ang pagitan niya sa pagkatalo. Para sa maraming manonood, tila malinaw na kung paano matatapos ang gabi. Pero pagkatapos, may nangyari. Nagbago ang laban. At sa pagbabagong iyon, nagsimula ring magbago ang paraan kung paano tinitingnan ng mundo si Alex Ayala. Una, na-break niya ang serve ni Tauson. Pagkatapos, muli niya itong na-break. Biglang nagkaroon ng pag-asa. Ang laban na ilang minuto lamang ang nakalipas ay tila tapos na ay unti-unting bumabalik sa buhay. Ang grandstand court ay naging mas maingay, mas tensyonado, mas emosyonal. At bawat puntos ay tila may sariling kwento, umabot ang laban sa deciding tiebreak. Doon naging mas dramatic ang lahat. Nagkaroon ng match points. Nagkaroon ng mga pagkakataong maaaring matapos ang laban sa isang iglap. Si Alex Ayala ay nagkaroon ng pagkakataong tapusin ito, ngunit hindi niya agad nagawa. Isang pagkakataon, 2, 3, 4 na match points ang dumaan. 4 na pagkakataong maaaring nagdulot ng pagdududa sa isang batang manlalaro. Ngunit hindi siya umatras, hindi siya nawala sa laban. Hindi siya nagbigay ng senyales na handa na siyang tanggapin ang pagkatalo. Patuloy lang siyang naglaro. At sa kanyang ikalimang match point, sa wakas ay natapos niya ito. 6-3, 2, 6-7, 6. At sa deciding tiebreak, 13-11, iyon ang opisyal na score. Pero hindi kayang ipaliwanag ng mga numero ang lahat ng nangyari sa court na iyon. Kayang sabihin ng scoreboard na nanalo si Alex Ayala, pero hindi nito kayang sabihin kung ano ang nabago sa kanya habang nananalo siya. Ang karaniwang bersyon ng kwentong ito ay simple. Isang batang Filipina underdog ang gumawa ng isang kahanga-hangang comeback. Tinalo niya ang isang mas mataas na ranked na kalaban. Nabuhay ang crowd, nagdiwang ang mga Pilipino. At nagtapos ang gabi sa isa sa pinakamagandang tagumpay ng kanyang karera. Totoo ang lahat ng iyon, pero kulang pa rin iyon dahil ang mas mahalagang tanong ay hindi lamang paano nanalo si Alex Ayala. Ang mas malaking tanong ay ito, ano ang tunay na nagbago noong gabing iyon sa grandstand court? At mas mahalaga ang tanong na iyon ngayon dahil makalipas ang isang taon, maraming tagahanga ang nakatingin sa posibilidad ng susunod na kabanata. Maraming fans ang nagtatanong, maaari kaya silang magkaharap muli ni Clara Tauson sa US Open? Magkakaroon kaya ng rematch? Makikita kaya natin ang parehong dalawang manlalaro sa parehong malaking entablado? Sa social media, nagsimula ng gumawa ang mga fan pages ng mga graphics tungkol sa isang posibleng rematch. May mga diskusyon tungkol sa draw, may mga prediction, may mga nagsusuri kung saan maaaring magkita ang dalawa, pero may isang mahalagang bagay na kailangang malinaw. Sa oras ng paggawa ng kwentong ito, wala pang opisyal na women's singles draw para sa 2026 na US Open. Inaasahang ilalabas ang draw sa mga susunod na araw at magsisimula ang main draw sa Agosto 30. Hanggat hindi pa opisyal na inilalagay ang mga pangalan sa draw, walang sino man ang makapagsasabi kung magkakaharap muli sina Alex Ayala
o no Clara Tauson. Maaari silang magkita sa unang round, maaari silang magkita sa mas malalim na bahagi ng tournament, at maaari ring hindi sila magkaharap. Kaya ang sino mang magsasabing kumpirmado na ang rematch ay nauuna sa katotohanan. At ang kwentong ito ay hindi tungkol sa pagbuo ng isang kwento sa isang laban na maaaring hindi naman mangyari. Dahil ang rematch ay maliit lamang na tanong. Ang mas malaking tanong ay ito: ano ang ginawa ng unang laban na iyon sa karera ni Alex Ayala? At kapag tiningnan natin ang sumunod na 12 buwan, mas malaki ang kwento kaysa sa isang simpleng upset. Kung sinusubaybayan mo ang paglalakbay ni Alex Ayala at gusto mong makakita ng mas marami pang kwento tungkol sa Filipino tennis, samahan mo kami hanggang dulo. Dahil kapag binalikan natin ang gabing iyon sa New York, makikita natin na may nangyaring mas malalim kaysa sa isang dramatic comeback. Si Alex Ayala ay isang Filipina tennis player na nagsanay sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Spain mula pa nung kanyang teenage years. Bago pa man siya dumating sa senior main draw ng US Open, mayroon ng espesyal na koneksyon si Alex sa Flushing Meadows. Noong 2022, nanalo siya ng US Open Junior Girls Singles title. Kaya ang pagbabalik niya sa New York bilang isang professional player ay hindi lamang isang ordinaryong tournament appearance. Para bang bumabalik siya sa isang lugar kung saan minsan na niyang pinatunayan na kaya niyang mangarap ng malaki. Ngunit ang pinakamahalagang numero ay hindi lamang kung saan siya nagsimula, kundi kung saan siya naroon ngayon. Noong Agosto 2025, pumasok si Alex Ayala sa US Open na ranked numero 70 sa mundo. Makalipas ang 12 buwan, ayon sa mga figures na tinutukoy sa kwentong ito, umakyat siya sa numero 20. Isang napakalaking pag-akyat, 50 pwesto, sa loob ng humigit kumulang isang taon. Ngunit hindi sapat ang ranking para ipaliwanag ang transformation. Kailangan nating tingnan ang buong larawan. Una, hindi si Alex ang isang seeded superstar nung tumapak siya sa grandstand court. Isa siyang 20 anyos na manlalaro na naglalaro sa kanyang unang US Open main draw. Ngunit ang atmosphere sa paligid niya ay hindi katulad ng isang ordinaryong debut. Maingay ang crowd, mataas ang enerhiya, at malinaw na marami ang nasa panig ni Alex. Sa isang tournament na technically ay hindi naman kanyang home tournament, parang nagkaroon siya ng sariling tahanan. At doon nagsimula ang unang malaking tanong. Bakit parang home Grand Slam match ang pakiramdam ng laban ni Alex Ayala sa New York? Pangalawa, ang laban niya kay Tauson ay hindi naman ang unang malaking breakthrough ni Alex noong 2025. Mas maaga sa taong iyon, sa Miami Open, gumawa siya ng isang run na nagpatingala sa buong tennis world. Habang ranked siya sa paligid ng numero 140, umabot siya sa semifinals ng isang WTA, 1,000 tournament. At sa kanyang paglalakbay, natalo niya ang 3 Grand Slam champions, Jelena Ostapenko, Madison Keys, at Iga Swiatek, 3 Grand Slam champions. Sa loob ng isang napakahalagang tournament run, isa itong extraordinary na achievement. Pero may isang bagay na kakaiba kapag pinag-uusapan ng maraming fans ang pinakamahalagang sandali sa pag-angat ni Alex Ayala. Madalas na bumabalik ang usapan sa laban niya kay Clara Tauson. Bakit? Bakit ang isang dramatic comeback laban sa isang top opponent ay nagkaroon ng napakalalim na epekto sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa kanya? Marahil dahil ang laban na iyon ay hindi lamang tungkol sa kalidad ng tennis, ito ay tungkol sa kung paano siya tumugon nang ang lahat ay tila nawawala na. Nasa 5-1 siya sa third set, nagsisilbi ang kalaban para sa match. Ang pagkatalo ay ilang puntos na lamang ang layo at pagkatapos tumanggi siyang tanggapin ang inaasahang pagtatapos. Iyon ang klase ng sandali na hindi madaling makalimutan dahil maraming players ang may talento, maraming players ang may magandang forehand, maraming players ang mabilis, maraming players ang maaaring manalo kapag maganda ang takbo ng laban. Pero ibang klase ng player ang hinahanap kapag ang laban ay halos wala na. Ano ang gagawin mo kapag 5, isa down ka? Ano ang gagawin mo kapag nakikita mo na ang finish line ng iyong kalaban? Ano ang gagawin mo kapag ang buong stadium ay naghihintay kung matatapos na ba ang iyong pangarap? Para kay Alex Ayala, ang sagot ay simple. Magpatuloy. At iyon ang pangatlong mahalagang tanong. Ano ang naiiwan sa isang player matapos niyang manalo sa isang laban na ilang beses na niyang dapat natalo?
Dahil ang mga ganitong laban ay maaaring maging higit pa sa isang resulta. Maaari itong maging memorya, maaari itong maging paniniwala, at minsan, maaari itong maging ebidensya sa sarili mong isip na kahit gaano kasama ang sitwasyon, hindi pa tapos ang laban hanggat hindi natatapos ang huling punto. Iyon ang uri ng confidence na hindi basta ibinibigay ng coach. Hindi ito basta nakukuha sa practice court. Kailangan mo itong maranasan. Kailangan mong nasa gitna ng pressure. Kailangan mong makaramdam ng takot, kailangan mong makaligtaan ng match point, at pagkatapos kailangan mong manatiling kalmado, manatiling matapang, manatiling naroon. At matapos ang gabing iyon, nagsimulang magbago ang kwento ni Alex Ayala. Makaraan ang 12 buwan, hindi na siya ang parehong player na ranked numero 70, hindi na rin siya ang player na ranked numero 104 na gumagawa ng shocking run bilang isang outsider. Ayon sa mga figures sa kwentong ito, umakyat siya sa numero 20. Nanalo siya ng kanyang unang WTA singles title sa Washington, D.C. At sa final, natalo niya si Jessica Pegula, ang world numero 3. Kaya kailangan nating itanong, kung ang Tauson match ay isang lucky night lamang, paano mo ipapaliwanag ang lahat ng sumunod? Kung isang emotional na crowd lamang ang dahilan, bakit tumagal ang momentum ng 12 buwan? Kung isa lamang itong magandang upset, bakit nagpatuloy ang kanyang pag-akyat? Dahil ang isang upset ay maaaring magbigay sa iyo ng headline, pero hindi nito automatikong binibigyan ng top 20 ranking ang isang player. Hindi nito automatikong binibigyan ng WTA title. Hindi nito automatikong tinuturuan ang isang player kung paano talunin ang world numero 3 sa final. May kailangang mas malalim na dahilan, at marahil doon nagsisimula ang tunay na kwento. Ang Tauson match ay hindi lamang ang gabing nag-breakthrough si Alex Ayala. Maaaring iyon ang gabi kung kailan nagsimulang makita siya ng buong tennis world sa ibang paraan. Bago ang gabing iyon, maaaring tingnan siya ng ilan bilang isang interesting young talent, isang promising player mula sa Pilipinas, isang mahusay na prospect, isang pangalan na dapat bantayan. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula siyang magmukhang isang player na maaaring maging bahagi ng pangunahing kwento ng sport, at napakalaking pagbabago niyon. Dahil sa professional tennis, hindi lamang ranking ang nagbabago rin ang perception. Nagbabago ang paraan ng paghahanda ng mga kalaban para sa iyo. Nagbabago ang paraan ng pagtawag sa iyong mga match. Nagbabago ang laki ng crowd. Nagbabago ang expectations. At minsan, ang pinakamahalagang bagay na mapapanalunan ng isang athlete ay hindi tropeo, kundi ang karapatang mapabilang sa usapan. Noong gabing yon sa grandstand, nakita ng tennis world ang isang batang player na tumangging tanggapin ang malinaw na ending. Nakita nila siyang lumaban habang lumalalim ang pressure. Nakita nila siyang makaligtaan ang 4 na match points at hindi tuluyang masira. Nakita nila siyang maging mas mapanganib habang lalong umiingay ang crowd. At pagkatapos ng laban, ipinaliwanag ni Alex kung gaano kahalaga sa kanya ang suporta ng mga tao. Sa kanyang post-match interview, sinabi niya, "I don't have a home tournament, so to be able to have this community at the US Open, I'm so grateful. They made me feel like I'm home." At ang mga salitang iyon ay higit pa sa isang magandang quote. Ipinaliwanag nito kung bakit espesyal ang gabing iyon. Ang mga Pilipino ay dumating. Pumuno sila ng mga upuan, nag-cheer sila, nagtaas sila ng boses. At sa isa sa pinakamalaking tennis stages sa mundo, ipinadama nila kay Alex na hindi siya nag-iisa. Hindi ito ang kanyang home tournament. Pero ginawa itong parang tahanan. At mula sa sandaling iyon, nagsimulang lumawak ang kwento. Hindi na lamang si Alex Ayala ang isang promising player mula sa Pilipinas. Nagsimula siyang maging isang attraction, isang athlete na may sariling kwento, isang player na may komunidad, isang pangalan na sinusundan ng mga tao saan man siya maglaro. At kapag ang isang player ay nagsimulang magkaroon ng ganoong klase ng connection sa fans, nagbabago ang buong environment. Ang crowd ay hindi pumapalo ng forehand para sa iyo. Hindi nito isinasagawa ang serve. Hindi nito kayang manalo ng punto para sa iyo. Pero maaari nitong baguhin ang pakiramdam ng isang match. Maaari nitong gawing energy ang pressure. Maakunan nitong gawing motivation ang pagod, at para sa isang player na may kakayahang gamitin ang energy na iyon, maaari itong maging napakalaking lakas. Ngayon, tingnan natin ang mga ebidensya. Ang una ay ang kanyang ranking climb.
Ang pag-akyat mula numero 70 hanggang numero 20 sa loob ng humigit kumulang 52 linggo ay hindi kwento ng isang player na nagkaroon lamang ng isang magandang gabi. Ipinapakita nito ang consistency, ipinapakita nito ang development, at higit sa lahat ipinapakita nito na ang kanyang level ay patuloy na tumataas. May mga malalalim na tournament runs, may malalaking panalo. May mga pagkakataong kinailangan niyang patunayan na kaya niyang manalo hindi lamang bilang underdog, kundi bilang isang player na inaasahan ng mag-perform. At ang pinakamahalagang patunay ay dumating sa Washington, D.C. Sa final ng Mubadala City DC Open, nakaharap ni Alex Ayala si Jessica Pegula, world number 3, isa sa pinakamahusay na players sa mundo, at hindi naging madali ang simula. Natalo ni Alex ang unang set, 4-6. Para sa isang player na nasa kanyang unang WTA final, madaling maintindihan kung bakit maaaring bumigat ang pressure. Unang final, world-class opponent, malaking pagkakataon. At isang set na ang lamang ng kalaban. Pero bumalik siya. Nanalo siya sa second set, 6-4. At pagkatapos, sa deciding set ng pinakamalaking final ng kanyang karera, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan ng marami. 6-0, isang bagel set laban sa world numero 3, at mahalaga ang sandaling iyon dahil may pagkakaiba ang isang player na maaaring manalo ng malaking match at isang player na kayang tapusin ang isang championship. Ang surprise victory ay nagiging dahilan para mapansin ka ng mundo. Pero ang championship ay nagiging dahilan para paghandaan ka ng buong tour. At dito natin makikita ang koneksyon sa laban niya kay Tauson. Sa parehong mga sandali, makikita ang isang pattern. Kapag tumitindi ang pressure, hindi agad nagiging passive si Alex. Handa siyang umatake, handa siyang gumawa ng risk, handa siyang maniwala sa kanyang mga shots. At marahil iyon ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa kanyang mental game. Hindi naman itinuro ng grandstand court kay Alex kung paano tumama ng forehand. Hindi rin nito itinuro kung paano mag-serve. Ang mga skills na yon ay matagal nang nasa kanya. Pero maaaring may itinuro sa kanya ang gabing iyon na mas mahirap matutunan. Na sa pinakamalaking puntos, sa pinakamalalaking stage at sa pinakamapanganib na sandali, pinapayagan niyang gamitin ang kanyang pinakamahusay na tennis. Hindi siya kailangang maghintay para sa perpektong sitwasyon. Hindi niya kailangang maging komportable. Maaari siyang nasa ilalim ng pressure at maglaro pa rin ng malaya. At iyan ang isang katangian na makikita mo sa pinakamahuhusay na competitors. Pero kailangan din nating maging tapat. Ang kwentong ito ay hindi nangangahulugan na tapos na ang development ni Alex Ayala. Hindi rin ito nangangahulugan na garantisado na siyang magiging Grand Slam champion. Ang pagiging top 20 player ay isang napakalaking achievement, pero ito ay foundation. Hindi ito finish line. Kailangan pa rin niyang ipakita na kaya niyang mapanatili ang kanyang level sa loob ng 7 matches sa isang Grand Slam. Mayroon pa ring mahihirap na linggo. Mayroon pa ring mga kalaban na mahirap basahin. May mga laban kung saan hindi lumalabas ang kanyang pinakamahusay na tennis. May mga pagkakataong kailangan niyang mag-adjust. At hindi iyon nakakabawas sa kanyang kwento. Sa katunayan, bahagi iyon ng dahilan kung bakit mas interesante ang kanyang journey. Ang isang player ay maaaring transformed, ngunit hindi pa tapos. Maaari kang nasa top 20 at mayroon ka pa ring kailangang matutunan. Maaari mong talunin ang world numero 3 ngayon at mahirapan laban sa ibang dangerous opponent sa susunod na tournament. Iyan ang tennis. Iyan ang dahilan kung bakit ang consistency ang isa sa pinakamahirap na bagay na makamit sa sport. At bumabalik tayo ngayon sa posibilidad ng Tauson rematch. Hanggat hindi pa inilalabas ang official draw, walang makakapagsabi kung magkakaharap sila. Pero kung mangyari man ito, hindi na ito magiging katulad ng unang laban. Hindi na si Alex ang parehong 20-year-old newcomer na sinusubukang mabuhay sa kanyang unang US Open main draw. At hindi rin magiging eksaktong pareho ang pressure para kay Clara Tauson. Parehong may bagong karanasan, parehong may bagong expectations, parehong may sariling memories mula sa kanilang unang laban. At kung hindi man sila magkita ngayong taon, hindi mababago nyo ng kahulugan ng nangyari noong 2025. Dahil ang kwento ay hindi tungkol sa revenge. Hindi ito tungkol sa pag-ulit ng isang tiebreak. Hindi ito tungkol sa muling paglikha ng parehong dramatic ending. Ang kwentong ito ay tungkol sa evolution.
Isang taon na ang nakalipas, si Alex Ayala ay nakatayo sa grandstand court. Trailing 5 sa isa sa third set. Isang match na halos tapos na. Isang gabi na maaaring nagtapos sa isang disappointing loss. Pero hindi niya hinayaang iyon ang maging katapusan. At nang matapos ang laban, hindi lamang siya umalis na may isang comeback victory, umalis siya na may isang bagay na mas mahalaga, patunay na kaya niyang manatili sa laban kahit tila bumabagsak na ang lahat sa paligid niya. Patunay na kaya niyang harapin ang pressure, patunay na maaari siyang makaramdam ng kaba ngunit hindi hayaang kontrolin siya nito, at patunay na may isang komunidad na handang sumuporta sa kanya. Umalis siya sa court na may bagong relasyon sa kanyang mga fans. May bagong reputasyon sa sport at marahil may bagong paniniwala rin sa kanyang sarili. Makalipas ang 12 buwan, bumabalik siya sa Flushing Meadows bilang isang top 20 player, isang WTA singles champion. At isa sa pinakamalalaking kwento sa kasaysayan ng Filipino tennis, ang 5, deficit ay isang score lamang. Pero ang itinayo niya pagkatapos nito, iyon ang naging karera. At iyan ang dahilan kung bakit iba ang pakiramdam ng US Open ngayon. Ang crowd ay hindi lamang darating upang tingnan kung kaya bang gumawa ng upset ang isang Filipina underdog. Darating sila dahil gusto nilang panoorin ang isang established top player, isang player na tumulong gumawa ng sariling lugar sa pinakamalalaking stage. Ipinakita ng Miami na kayang manalo ni Alex Ayala ng malalaking laban. Ipinakita ng grandstand na kaya niyang lumaban kahit tila tapos na ang lahat. At ipinakita ng Washington na kaya niyang tapusin ang trabaho sa pinakamataas na level. Ngayon, naghihintay ang susunod na kabanata. At narito ang tanong para sa inyong lahat. Ang comeback ba sa grandstand court ang sandaling naging top 20 player, si Alex Ayala? O nasa kanya na ba noon ang top 20 level at kailangan lamang ng isang gabi para tuluyang makita ito ng buong tennis world? May sarili akong sagot, pero gusto kong marinig ang sa inyo. I-comment ninyo ang inyong opinyon sa ibaba. Sa tingin ninyo hanggang saan ang kayang marating ni Alex Ayala sa susunod na kabanata ng kanyang karera? Maaari ba siyang gumawa ng isa pang malalim na run sa US Open? Maaari ba siyang muling magulat sa tennis world? At kung magkaharap man sila ni Clara Tauson muli, sino ang sa tingin ninyo ang mananaig? Isulat ninyo ang inyong predictions sa comments at huwag kalimutan ang official US Open draw ang magpapakita ng landas na tatahakin niya. Makaharap man niya si Tauson o hindi, isang bagay ang malinaw. Ang Alex Ayala na bumabalik sa Flushing Meadows ngayon ay hindi na ang parehong player na dumating doon isang taon na ang nakalipas. Mas may karanasan, mas mataas ang ranking, mas malakas ang paniniwala at mas marami ng taong naniniwala sa kanyang kakayahan. Ang comeback ang naging headline, pero ang transformation, iyon ang tunay na kwento. At ngayon, habang naghihintay ang tennis world sa susunod niyang laban, isang bagay ang siguradong malinaw. Hindi pa tapos ang kwento ni Alex Ayala. Sa maraming paraan, ngayon pa lamang talaga nagsisimula ang susunod na malaking kabanata. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-like ninyo ang video, mag-comment at isubscribe ang channel na ito para sa mas marami pang exciting na balita, kwento, analysis at updates tungkol kay Alex Ayala at sa mundo ng tennis. At para hindi ninyo ma-miss ang susunod na video, mag-subscribe ngayon at patuloy na samahan kami sa bawat bagong kabanata ng kanyang journey. Ilagay ang pangalan ng iyong channel dito.